Welcome to the Narrow Path Podcast. Conversations about things that really matter. Theology, faith, family, community. With Kuya Doy, Pastor Angel, Brother Mark, and Engineer Lou. Weekly episodes Thursday, 7 p.m. on Facebook and YouTube. The Narrow Path Podcast. And we're live. There you go. Ayun. What's up, bro? Okay naman, brother. Okay naman. Kayo, kamusta? Miss ko Ito, na kayo. bro. All goods. Na-miss ko kayo. Ayun. Alright. Ayun. Okay, good evening kay Ada. Nakita ko si Sandra, si Christian Rodriguez. Good evening. Kay Brother Gerald. At syempre, si Kuya Doy. Good evening sa'yo. Mga idol ko. Mga idol. Wala. Miss you, Kuya Doy. Wala si Kuya Doy ngayon eh. Ano eh. Asan ba si Kuya Doy ngayon? May duty. May duty. Nasa training May training siya ngayon eh. Akala ko may mission siya dun sa dun sa, ano ba nilalaro niya sa PS5? Sa PS5. Call of Duty ba? Call of Duty. May mission eh, no? Oo. Ayan. Kamusta, Brother Mark? Okay naman. Actually, kasi Angel, di ko nasabi sa inyo. May blessing kasi, tawag doon, na-promote ako this week. Oh, wow! Oo, grabe grace. Oo, grabe nung grace ng Panginoon. Kasi, di ba, remember, parang I was already looking for, like, parang another option or something. Oo. Tapos na-promote ako. Oo, same company. Actually, hindi. Talagang, parang grace lang talaga ng Panginoon. Yung ayaw talaga siguro, ayaw ako pag night shiftin ng Panginoon or something. Hindi talaga eh. So, morning shift pa rin. Praise God. Good yan, bro. Ang tawag dito, may tanong si Kuya Doy. Considered Christian. Considered Christian po ba pag naka-backwards na sombrero? Pagka ganito. Yan. Yan ata yung hindi. Pas eh. Hindi. Jejemon yan. Jejemon. Alright. Hey, Doy, miss ka namin. Ano na? Grabe, sa mundo ng music naman, daming lumalabas ng mga banda. Sobra. Oo. Kasi parang na-train ko yung, tawag doon yung AI sa IG ko sa Instagram ko. Oo. So parang ang sinasuggest niya na lagi, kasi alam mo naman sa IG, di ba? Ang hirap pagka hindi mo na-train mabuti, kung ano-anong mga makikita. Alam mo na, kung ano-anong makikita mo doon. So, nagsisila-like ako ng mga banda, ng mga musicians, ganyan. So, ang daming naglalabasan ng mga relatively unknown, pero gagaling. Mga self-produced. Galing. Bunga ng YouTube yan eh. Oo. Si engineer ba yun nandyan? Kasi engineer. Dito siya ngayon sa mansion ko. Ayun, No. Sinamahan niya ako. Dapat nga mag-host na siya eh. Ayun. Special guest yun. Muntik mag-host eh kung di ka nag-connect. Hirap naman kasi mag-monologue, di ba? Ayun, good evening kay Brother Bernard de la Peña. Kamusta dyan sa Batangas, bro? Maulan ba? Good evening sa'yo. Ayan. Sobrang lakas ba ng ulan dyan sa inyo, pa? Si Kuya Doy. Ayan na. Greg! Si Queenie. Good evening, Queenie. Thank you for praying for... Ay, na si Kuya Doy! Umabol! Di nakatiis. 1 hour lang. 1 hour lang. Kratos. May pasok na kasi ako ng 8 o'clock. Tapos, yung meeting namin ngayon, 9 o'clock pa daw start. So, I have 1 hour. Okay. Prepared. Okay. Good. Ayos yan. At least, hindi ka naka-miss.
Ayun, so ano? Oy, Mark, congrats pala doon sa promotion. Ay, thank you. Thank you, Kuya Doy. Share ko na yung screenshot. Ng ano po? Hindi mo naalala? Oo, sige, share mo na. Hindi counted yung promotion pag walang Hindi mo sabi mo, mag-celebrate tayo. Oh. Ay, naman. Yes, of course. Let's go. Sige, mag-ano na ako. Schedule na natin yan. Samgyup daw. Schedule na natin yan. Yan. Siguro next, kailan ba? Pag-guest natin. Basta pag walang bagyo. Pag walang bagyo. Sunod eh. Sunod kasi. Hindi normal yung buhay natin ngayon eh. Sila Kuya Doy, buti hindi bumaha nito lately. Oo, hindi naman. Buti nga eh. Hinihintay ko na lang mag-message ka bro na, bro, nandito na kami sa gate nyo. Wag naman. Wag naman. Ayun. Good evening sa mga kabalbas natin. Kay Brother Greg, good evening. Laging nakaabang yan si Brother Greg. Ayun. Yes. Parang nasanay na yung mga tao na postponed lagi yung podcast. Kaya parang kailangan natin bumawi. Oo, bro. Wala talaga sa hulog yung wala sa hulog yung setup natin. Mag-anniversary pa naman tayo. Oo nga. Kailan ba yung anniversary natin? October. Basta October. October, lapit na. Lapit na, oo. Ay, oo nga, no? October yun eh. Alam mo ang dream ko na mangyari? Ano? Ito ganda yan. Ano lang naman to, pangarap lang. Sana sa anniversary natin, magkaroon tayo ng small gathering, nakasama natin yung mga, alam mo na, yung mga nakasama nating mga guests? Habang nag-grow tayo. Yung mga guests natin. Parang lang. Pwede bro, barbecue night. Yun. Tapos kung sinong mga gustong pumunta, magdala lang ng pagkain. Oo, magdala lang kayo ng iihawin. Game na. Ihawin. Ihaw. Oo, tama. Diba? Sino yan? Tama. Get na natin yan. Let's put it out there. So, update na lang namin kayo sa schedule. Siguro pwede naman dito sa Pongkan. Medyo matino na naman ngayon. Hopefully. Walang bagyo-bagyo para dyan tayo. Oo. Ayun. Tapos i-live natin, live episode. Tapos kwentuhan lang, no? Yan. Ganda nun. Nice. Excited ako dyan. Tapos meet and greet na rin kay Engineer Lou. Kasi di naman siya ako na bahala mag ng pila kasi syempre gusto nila magpa-picture sa'yo, di ba? Ako na bahala mag crowd control ng crowd. Wow. Maganda yan. Sige, set natin. Declare na natin, bro. Ha? I-declare na natin. Sige. Declare natin. I declare. I decree and declare. Shout out daw kay Brother Jonathan Godinez from Jesus Christ Our Firm Foundation. Magandang gabi sa'yo, kabalbas. Ayan. Ayun na. Queenie, basta ikaw, kay Kuya Doy, pwede. Si Kuya Doy lang naman celebrity sa amin. Inunahan ko na. Hindi kaya? Inunahan ko na. Kung nandun lang kayo, attend lang kayo ng mga conference na hindi kami bisita. Attend lang kami, pero malalaman nyo kung sino talaga yung sikat. Si Brother Mark. Di ba, Mark? Oo, kitang-kita naman na very evident. Pera nga tayo eh. Pagbuling ko kayo. Wala 2 against 1 eh. Ano, engineer? Tabihan mo ako. Kawawa naman ako dito. Topic natin. Happy birthday. Topic natin. Sabi ni engineer, bumulong eh. Topic natin ay happy birthday, Brother Mark. At happy birthday, Pastor Angelo. Ayan. Yes. Ano lang to, birthday episode, no? Pagsabayin na natin. Pagsabayin na natin. Oo.
Ano pala ginawa mo ng birthday mo, Pas? Ginawa ko ng birthday ko. Ano nga ba ginawa ko ng birthday? May sakit parang ako lumabas kayo, no? Pero may sakit ako noon. Parang trangkaso na ewan. Yun yung week after nila Kuya Doy manggaling dito. So, galing sa Baguio. Siguro dahil naulanan. Tapos, sipon, ubo, ganyan. Tapos, nung birthday ko mismo, lumabas lang kami. Kasi, parang nasanay na kami pag birthday, ang tinitreat namin si Seven. Ganon. So, yun. Pinaglaro lang namin siya. Kain lang, ganon. Tapos, though masaya ako, nag-enjoy naman ako, pero yung energy sobrang baba. Kasi nga masama pakiramdam ko. Parang naawa ko kay Amor kasi worried siya, tanong ng tanong, okay ka lang ba? Kasi pansin niya, hindi maganda yung energy ko. Pero sa awa naman ng Diyos, na-celebrate naman namin ng maayos. Ang malungkot lang, hindi pa kami nag-celebrate with my brothers, with the family. Kasi sa mga hindi nakakaalam, yung mga kapatid ko, yung mga kapatid ko, sila, kaka-birthday ko. Ka-birthday like same date? Oo, bro. Kambal kasi yun eh. Kambal sila. Astig. Tapos nung birthday nila, pinanganak ako. Amazing. Kaya nga, party animal. Kasi nung birthday party, nakigulo. Ayun. Actually, nakakatuwa nga eh. Hindi ko nakita si Kuya Jeg. Kuya Jeg, shoutout. Yung isang kuya ko. Pero nakita naman ni Kuya Doy. Sila yung nagkita. Nag-celebrate nga kami on your behalf. Salamat for celebrating on my behalf. Okay lang. Nag-enjoy naman kami. Thank you. Of all the places, no? Kwento mo kay Doy. Kailan nga ba yun? Sabado yata. Nung Sabado kasi, biglang nagaya tong si Sarah, yung anak ko. Nagaya na, magpunta daw kami sa shooting range. Gusto niyang pumutok. Yeah. Nice. Eh, syempre, hindi naman ako tumanggi. First time niya? First time niya yun, Kuya? Hindi. Regular na yun. Regular na, grabe. Siguro kilala kaya nagaya. So, syempre, pumunta kami. Tapos, nagulat ako habang naghihintay kami ng slot namin dun sa bay namin. Biglang may sa akin, tumawag. Sabi niya, parang hindi pa nga siya sigurado nung una eh. Sabi, Doy? For sure bro, naramdaman mo ng feeling mo, fan to ng Narrow Path, tapos nakilala ka, no? Celebrity siguro. Magkamalan lang akong ikaw. Naka-backward hat kasi ako nun eh. Grabe yung skill ko ito na i-revert sa'yo, Pas Angel. Reverse card. Ibang klase. Years of practice. Anyway, paglingon ko, nagulat ako, si Jeg, yung kuya nga niyan. Ilang taon na rin kami hindi nagkikita eh. Kaya sobrang saya lang talaga na makapag-catch up. Tapos, yung bonding namin, hindi ko alam na same lang pala yung trip niya sa trip ko. Kaya super bonding kami. Ang maganda lang kasi, first time niya ata yun. Parang tinry niya lang for the first time. Ingit niya ako kasi pangarap namin. Sakto na andun ako. Kaya kahit papano na nakapag-share din ako sa kanya ng onting alam ko. Ganyan. Saya siya. At least bro, yung first time ko mag-firing, ikaw kasama ko. First time ni Kuya Jag mag-firing, ikaw din kasama niya. Okay. Dapat susunod kasama na natin si Mark tsaka si Jimmy. Banding tayo doon. Ako matry yan. Sa mga kabalbas, sino dito yung nagpa-firing? Share nyo naman yung experience nyo. Comment lang. Good evening, brother Christopher Franklin Repolidon. Saho. Yan. Magandang gabi. Baka mamaya, Jovic Arellano. Madagdag pa yan sa mga bashers natin. Sabi nila, puro kayo bungo, tato, balbas, pati ba naman yung beng-beng? Pati yun eh. Pinatos pa eh. Kabeng-beng na ang tawag sa atin. Kabeng-beng. Ka-pew-pew. Pew-pew. Pew-pew-pew. Ikaw, Brother Mark, paano mo sinelebrate yung birthday mo?
Nung mismong araw ng birthday ko, nagluto kaming, imbes na umorder, para lang may personal touch, nagluto kami mag-asawa, tapos dinala namin sa parents ko. Wow. Para so pasta, tsaka, ang tawag doon yung veggie roll, yung Vietnamese na veggie roll. Wow, sarap nun. Wow, sarap, oh. Yun ang ginana namin. Tapos nung Sunday, ay, di pala veggie rolls pala. Eto, Pas. Di ba, yung pinarinig kong kanta sa inyo, yung gawa ko? Oo. Diba? Special number ko nung Sunday. Wow! Joke lang. Pero, with the disclaimer na tapos na lahat ng after na to ng lahat. Pinarinig lang. Hindi, talaga ako, kinantahan ko talaga yung Brad, dinedicate ko sa kanila. Sa kanila lang naman. Pero, that was during kumakain na kami. Kumakain na lahat. Tapos, parang gano'n lang ako. Para sa inyo to, mga So, kumain kami. Ayun, si Pastor Joel. Ang mas maganda sana habang ang lupit nga ni Pastor Joel bago sabi niya, talagang gumanon siya para malinaw hindi to for worship, hindi to. May disclaimer, no? So ako na-appreciate ko yun sobra. Safe na safe. Pero bro, pag na officially release na yung kanta na yan, pwede ba namin gawing a cappella version tas kantahin namin sa Lord's Day? Ako po. Sure baka hingi tayo ng royalties. As a hint. Si Mas Angel hindi ako hindi ako maka-yes or no. Baka mamaya bawal. Jam na natin yan. Ano naman tanggap naman ni Pastor Joel yung lyrics at tingin ko naman Kailan ba yung banda natin? Kuya Doy. Ako ang tagal ko na kayo niyaya, naghihintay lang ako Paul, naka-setup na yung pwede ba ipakita yung papakita ko lang yung setup ayan tignan yung mabuti. Wow. Naghihintay lang ako. Sagot ko na yung amps. Anong yan? Pas Angel? Anong yan? Yung ba yung Kuya Doy? Kuya Doy, sinetup ko dito. Ano nga ba yan? Alisis, no? Alisis, gandang response yan. So, pwede na. Wala lang amp. Ako na bahala sa amps. Kumpleto tayo sa amps. Alright. Ayun na. Gitara na lang pala tsaka effects ang dadaling ko Oo. Ay, bass nga pala ako. Hindi, mag-gitara. Ako na lang magbe-bass. Wala akong gagawin. Guitar box ka na. Hindi. Engineer. Hindi. Ikaw kuya to yung kakanta. Hindi pa, tol. Di ako kumakanta. Sumisigaw lang ako. Sige, para walang away, si Lu na lang kakanta. Si Engineer. Yun, no? Ang tawag dito. Yan, excited na rin daw si Brother Jordan sa the Christian Worldview Podcast Episode 1. Kailan ba yan, brother? Lista na natin yan. Sana naman maimbita mo kami dyan. Oo nga Kaso tawag dito. Hindi pa tayo ganun tawag dito. Celebrity. Uy! Hello. Ate Derry, thank you for the stars. Wow, thank you po, te. Thank you. Alright. Ayan, yung mga birthday stars, pwede nyo isend Since birthday episode to. Pero pa nun? Birthday stars. Hindi, joke lang. Ganda nung topic namin nung Bible class, Pas Angel, nung shinare ko. Yung share ko sa GC natin. Oo. Yung sa cults and Oo. Ganda. Sobrang comprehensive actually, yung ni Pastor Joel. Oo nga. Actually ngayon may panonoorin tayo Sakto. May oras ka pa ba Kuya Doy? Para habang nandiyan ka pa, mauna ka nang mag-comment. Sana natin para saglit pa ako. May 30 minutes pa. Hindi, 45 minutes, 40 minutes. Bago magsalita.
Di ba yung video? Bago. Yan, yung kaya. Okay lang. Sorry. Let's ko na lang to. Wait lang nag-feedback ako dun sa Anyway, ayun. Tawag dito. May i-play lang tayong video. Tapos yung video na to, galing to sa isang sikat na noontime show. Tago natin sa pangalang Showtime. Medyo matagal na rin yata ito Hindi ko alam Send lang sa akin ng misis ko tapos she wants me to react. Pero yung video ay galing kay pangalan? May kita ba siya doon? Hindi naman may kita siya. Living Hope Ministries. Hindi ko galing sa Living Hope Ministries. Parang Reels. Hindi ko kilala si brother from Living Hope. But anyway, siya kasi yung nakitaan ko nung may link, reaction. So yun, panoorin natin. Are you guys ready? Let's go. Let's go. Kasi impyerno. Diba? Ng taong sinasabi nilang relihiyoso sila. Paano yung sinasabi natin na mapagpatawad ang Diyos? Saan pupunta yun? At saka sige po. Tsaka hindi na rin naman kasalanan nung tao na yun na ito yung maging puso ko Diba? Ito yung gusto ko Naging totoo lang naman ako. All religions are coming from love and empathy and sympathy and compassion and kindness and respect. So if your religion is teaching you otherwise, it's about time you reevaluate yourself and your faith. Diba? Walang relihiyon na nagsasabi na nagtuturo sa mga taong magkaroon ng puot. Dapat magalit ka sa kanya. Magkaroon ka ng puot. Huwag mo siyang tatanggapin. Dapat maging malupit ka sa kanya. Anong relihiyon yun? All religion are coming from love. That's the basic teaching of every religion. Love. Doon ang gagaling lahat ng totoong relihiyon. Diba? Lilina. Ayun. Hindi natin pwedeng makita yung reaction nun ng guy na yun. Pwede naman. Gusto ba? Just want to hear what he has to say. Sige. Mahaba ba? Hindi naman. Medyo mahaba doon. Sige lang, play lang. Linawin lang po natin mga kapatid, hindi maiimpyerno ang isang tao dahil bakla siya. Maiimpyerno tayo dahil tayo ay makasalanan. Lahat kasi tayo nagkasala. And if Christ is not in us, we are on our way to hell. Bakla ka man o hindi. There is no advantage sa pagiging straight. Bakla ka man or straight, lahat tayo nagkasala at may penalty, may kabayaran ang ating kasalanan. Sabi ni Jong Hilario, ang Diyos daw ay mapagpatawad. Yes, tama naman mapapatawad ang Diyos. But His plan for us is not only for us to become forgiven, but to have a relationship with us. And because He is holy and we are sinful, hindi pwedeng magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. That is why it takes the Holy One, and that is Jesus Christ, to pay the penalty at isa-sacrifice para tayo magkaroon ng relasyon sa ating Diyos. Kung alam lang natin gaano kalaki ang sakripisyo na binigay ng Panginoong Jesucristo sa atin, our response should be a total surrender to Him. That is why yung mga taong nagpapatuloy sa kasalanan, even after they believe in Jesus, doesn't make sense. Isa lang ang ibig sabihin yan. They don't really believe in Jesus. Jesus said that we cannot enter heaven without us being born again. So, may transformation dapat. Ezekiel 36:26, God said, I will give you a new heart and I will put a new spirit in you. So we will have new desires. Mag-iiba po yung mga desires natin. Kung dati, gustong-gusto natin gumawa ng kasalanan, ngayon hindi na. At kung may pagkakataon man na nagkasala tayo,
merong groaning inside na hindi ka mapakali kung hindi ka nakahingi ng patawad sa ating Panginoon. Doon sa sinabi ni Vice na all religions are coming from love. By the way, what is the definition of love? Doon sa 1 Corinthians chapter 13, sinabi doon that love does not delight in evil but rejoices with the truth. We cannot have our own version and definition of love. Doon sa sinabi ni Vice na religion supposed to have respect, God is not obligated to respect us at kung anong gusto natin, ibibigay niya. God is not a genie. God is love, and the definition of love must be based on God's character. Hindi po siya nakabase sa ating ideas at feelings. Gusto niyong malaman ang matinding love? Ito, John 3:16. For God so loved the world that He gave His begotten Son, and whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Can you imagine? We are sinners, but God sent His precious one to die for us, to be beaten, mocked, and scorned by many. God's salvation plan is not to condemn us, but to save us rather. We are on our way to hell na kasi. We are condemning ourselves na. But let us look at John 3:17. For God did not send His Son to condemn the world, but to save the world through Him. In verse 18 it says, whoever believes in Him shall not be condemned, but whoever does not believe stands condemned already, for they have not believed in the name of God's one and only Son. If you don't have Christ, alipin ka sa kasalanan. And you can't say no sa kasalanan. Gustong-gusto mong gawin yun eh. Pero kung na kay Kristo na po tayo, alipin tayo ni Kristo. Gustong-gusto natin gumawa ng mabuti at gustong-gusto natin mapasaya ang Panginoon. At ito yung good thing. We are not just slaves, but He calls us friend. And not only friends, but He made us His family. If we belong in God's family, then love must be there. Alright. If mahal natin ang... Okay. Okay, Doy. Guy. Nakikita ko na rin siya sa feeds ko eh. Pero sino ba siya? Ano ulit yung pangalan? Ano? Living Hope, no? I think he's from the South. Parang may iba siyang... Parang Cebuano ba? Basta iba dialect eh. Hindi ko siya personally kilala. I'm not pero sure. Pero hindi siya reformed. I'm not sure, bro. By the looks of it, I think, evangelical. Sound naman eh, I think. Oo. May mga comments lang ako. Pero sige, mauna ka, brother. Sino ako? Oo. Kasi baka... From what I heard from his response, actually hindi naman yung response niya yung i-critique natin eh. Yung video. But anyway, from what I understood sa sinabi niya, it's pretty sound naman eh. Na-address naman dun yung makasalanan ang tao, yung sinful nature, and yung hellbound tayo, and yung sanctifying grace ng Panginoon, which is the only way. Mm-hmm. Other than that, I don't know kung ano pa yung mga ibang sinabi niya after that. Pero anyway, hindi naman yun ang pag-uusapan natin, right? Yep. Pero ikaw, ano mo? Hindi, yung sa sinabi muna ni brother, ni Jong. Medyo nakalimutan ko na yung sinabi. Pero parang lumalabas, question yun eh. It's a genuine question eh. Pwede bang repeat lang yung part lang na yung simula lang, yung tanong ni Jong, para lang ma-refresh. Ang hirap lang tanggapin, no, na sinasabi yun na
pag ganun kang tao, punta ka sa impyerno. Diba? Stop. Stop. Ano ba yung konteksto? Ano ba yung konteksto na sinasabi niyang pag ganun kang tao? Yun ba yung homosexual? Homosexual. Kasi parang yun ang discussion nila eh. Parang ang hirap isipin na sinasabi ng mga tao na kapag yung tao na sinasabi niyang nagsabi are professing Christians? Parang ganun ba yung dating? Wala namang sinabi. Siguro religious people. Parang tao lang in general eh, no? Or religious people. Parang nabanggit nila yung religious eh. Wala silang binanggit na specific religion, pero yung religious people. So, it's safe to assume na isa sa mga nagsasabi na homosexuality is a sin and it will bring you to hell, Christians. Aside from Muslims, parang yung dalawa lang naman talaga yung very clear, yung spectrum, sabihin na natin ng Christian denominations at saka yung Islam. Yun talaga yung nagko-condemn sa homosexuality. So, kung religious group, wala naman specific, pero yung teaching ba, na kapag sinabi mo na homosexuality, homosexual, automatic impyerno. Ayan. What can you say about that? Well, if we're going to look at scripture, it is a sin, di ba? Yeah. And if you don't repent of it, then alam mo na, dun ka talaga papunta. I mean, I don't think there's any ifs and buts about that, di ba? Walang doubt dun. Ang nakaka lang dito is yung the way na si Vice Ganda defended yung lifestyle na yon by putting a bad light doon sa sinasabi niyang religious people na kasi parang binalot niya yung pagkakaintindi niya doon sa religious belief na yon na parang ang basihan is love, 'di ba? Na if you condemn yung ganong klaseng lifestyle, you are unloving. And kung ano pa pang negative na connotation, maybe hateful to them, discriminating, yung mga ganon, di ba, na you're a bigot or whatever. Pero, ang nakakatawa kasi doon, parang, yun nga, tulad nga nung sinabi nung, pastor ba yung nagsalita after? Hindi ko sure kung pastor siya eh. Or si brother, let's say just call him brother. Tulad nga nung sinabi ni brother, ano ba yung definition mo of love, di ba? Tsaka yung definition mo ba of love is the same as yung sinasabi in scripture? Di ba? Kasi ganun ang palaging banat ng mga, let's say yung mga woke culture, di ba? Na merong ties sa LGBT agenda. Di ba? Na kumbaga parang love na inclusive nga, di ba? Na dapat tanggapin mo lahat, hindi mo pwedeng i-hurt o ma-insulto yung tao or ma-hurt sila by your words or whatever. Otherwise, you are unloving. And being a Christian, hindi ka dapat unloving. Di ba? Parang ganun ang palaging laban nila eh. Pero kasi, ang definition nila of love is totally different from what the Bible says, di ba? Yes. Kaya doon nagkakatalo. And ang malungkot pa dito is tulad niyan si Vice Ganda, di ba? Grabe yung platform niya eh. Di ba? Siya sa pinaka-influential na celebrity sa buong Pilipinas eh. And I would even say na yung kung ano man yung sasabihin niya, and if you're not very o kumbaga parang ina-idol mo siya or whatever, kung ano man yung sabihin niya on air, you will take that as scripture, di ba? Yeah. Parang ganun eh. Sino ba siya para maging authority ng religion? To have a say in whatever it is he said, di ba? About yung religion and stuff like that. So, yun lang yung medyo nakakaano for me. Ayun, anyway. Yeah. Ikaw, Brother Mark, any thoughts?
ang nakikita ko dyan, actually, dun pa lang sa first statement ni, sino ba yun? Si Jong ba yun? Jong Hilario? Jong Hilario. Parang, yung reason kung bakit niya tanong dun, parang it tells me yung basic na ignorance nila sa condition of man, kung ano yung posisyon ng man, tsaka kung ano yung posisyon ng Diyos. Kumbaga, balik tayo sa creation mandate eh. Kumbaga ay yung creator-creature relationship eh. Diyos. So, kumbaga, creature tayo, creator ang Panginoon, ang the creature has no right or has no say on dictating what can be made or what can be that right only belongs to the creator itself. And yan, ako yun yung parang yung observation ko talaga, it's yung basic ignorance ng that position. Kasi parang yung yung react ni R.C. Sproul, 'di ba, yung what's wrong with you? What's wrong with you people? 'Di ba? Parang nakakalimutan nila or hindi sila aware dun sa state of man, which is wretched, corrupt to the core, 'di ba? So, ako yun yung nila. Meron pang yung may nag-strike, hindi ko lang masyado maalala, pero sino ba yung sumunod na may comment? Si Vong Navarro ba yun? Yata, Yung parang may comment siya about yung sa tao, nature ng tao. Can we... i-rewind natin doon. Para, sorry kasi parang that ties up sa sinasabi ni Brother Mark eh. Tignan natin. Si Vong. Tsaka hindi na rin naman kasalanan nung tao na yun na ito yung maging puso ko eh. Yan. Diba? Ito yung gusto ko eh. Naging totoo lang naman ako. All religions. Yan. Maganda lang muna. So, yun yung, parang ako, for me, yun yung, yung sinasabi ni Mark eh, na yung misunderstanding about yung wretchedness ng tao, di ba? Na dahil nga, it makes them feel good or eto ko eh, di ba? Wala na akong magagawa dito eh. Kumbaga parang, yun na yung end all be all na basis of you being what you are, na dapat kung masaya ako sa kung ano man ako, how can it be wrong, di ba? Love me for what I am, di ba? Parang ganun eh. You have to love me for what I di ba? Kasi nga hindi nila yun nga eh, yung depravity di ba, ng tao. And unfortunately, hindi sila aware doon talaga. Kasi wala naman silang talagang relationship sa Panginoon eh. Or maybe, I don't want to, sige, let me phrase that. I don't want to go at as much as far as to say that. Pero from sa mga response nila kasi, parang ganun eh, yung pagkakaintindi nila, di ba? Kung ano ko, ginawa ko ng Diyos na ganito, mahalin nyo ako, di ba? Hindi to kasalanan, di ba? Parang ganun. Ayun. Tama. Ayun, siguro kung ako, doon sa first part, sa tanong ni Jong, bakit daw pagka ganong klaseng tao automatic sinasabi sa impyerno pupunta? It's a genuine question and dapat tinatanong talaga yung tanong na yun. Dapat sinasagot din ayon sa sinasabi ng scriptures. Kasi kung ang tinanong mo, like si Vice Ganda o kung sino man, yun ang isasagot talaga nila. Pero hindi naman nakabase doon yung sagot yung tamang sagot Nakabase yun sa sinasabi ng salita ng Diyos. First off, because they don't deny the existence of God. Hindi na dinedeny yun. Second, kung makikipag-argue sila, sinong God ba yan? Pero hindi ng argument nila ngayon Ang argument nila ay, kung ang religion mo, sabi ni Vice Ganda, ay nag-share or nagpo-promote ng hate towards other people, kung ano yung nila, gender or whatever, hindi daw yun ang totoong religion. So, kung sasagot talaga, ay hindi ko sinasabing authority ako it just so happened that I believe that the scripture
is the authority about absolute faith authority and practice. In yung salita ng Diyos mismo. So kung nire-relate nila ito sa religion, walang ibang babasihan tayo kundi yung scriptures. And sa scriptures, it is very clear na kung sasagutin ko yung tanong ni Jong, bakit daw pag homosexual impyerno pupunta, dahil yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi ako nagsabi. And they have to deal with that. Kaso ang nangyayari kasi, para ma-accommodate yung ganong klaseng sin to be accommodated as an alternative lifestyle, kailangan nilang i-twist ang scriptures. Kaya yun ang segunda ni Vice Ganda. Sinabi niya na kagad na kung ang religion mo nagpo-promote ng hate towards this type of people or violence, hindi yan tamang religion. Ito nga kasi, ito nga yung na-observe ko din yung based doon sa sinabi mo, no? Kasi nga, you were saying about, yun nga, based sa scriptures, it's not you who said it, it's the scriptures, diba? Bakit kaya hindi nila ma-take up sa scriptures yun? No? Why does it have to be na i-blame nila yung religion or i-blame nila yung tao mismo na involved dun sa religion na yun? Parang it seems like na parang hindi nga, tama ka nga tama yung sinabi mo they have to deal with that. Ang problema, wala pa akong, unless may alam kayo, pero wala pa akong nakikita na publicly dinideal nila yung nakasulat sa scripture. Wala pa akong kasi meron naman. Mas madali kasi yun Mas madaling gawin yun I-blame sa tao, no? I-blame sa tao. Oo, kasi do you think na meron talaga silang genuine interest na to dive into scripture to deal with that? I don't think so. Ito nga, sabi nga si Bro JM sabi from Zero Hour Discussions na podcast, sa Kristiyano lang nila masasabi yan. Imagine by saying that directly to other religions. Bakit tapos sa top of the building? Love for them. Love for them is more like tolerance in a wrong way. So, totoo yun. Sa sinabi mo, Brother Mark, na ba't hindi nila dinidil yun, actually, they have been dealing with it by twisting the word of God. Kung ganito yung atake dyan. Or selective bypass dun sa mga... kasi alam ko yung mga scriptures Mas verse Ang gagawin nila, ganito yung mga attacks dyan. Ang sasabihin nila kapag na-encounter nila yung, for example, yung sa Genesis chapter 19 verses 1 to 13 about Sodom and Gomorrah, na yung mga kalalakihan ng Sodom gustong gahasain yung mga bisita ni Lot. Ang sasabihin nila doon, ang sin daw ng Sodom and Gomorrah ay hindi homosexuality, hindi yun yung dinidil doon, kundi ang unhospitable sila. Yun daw yung sin doon. So doon tinitwist na nila. Pagdating naman sa ibang verses, like sa Leviticus, sasabihin nila, hindi kasi na yan Old Covenant na yan o ibang God yung nagsabi niyan Wala akong sinasabing grupo Basta sinasabi ko lang, na gano'n ang magiging ending kapag sinabi mong ibang God yung nagsabi sa Old Testament ng mga sin related sa homosexuality. Gano'n ang ending nun. Ang argument sa New Testament, hindi naman dinil ni Christ yun Wala naman siya sinabing homosexuality is a sin. Wala. Pero, paano natin yung i-deal? Malinaw naman, sinabi ni Christ, sa Matthew chapter 19 verses 4 to 5, he answered, "Have you not read that he who created them from the beginning made them male and female, and said, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh." So doon pa lang ine-establish na yung truth na in Christ agrees with the Old Testament. Kinote niya ito, sabi niya, have you not read? Saan binabasa yon? So, sa Old Testament pa rin, established na ang create lang ng Panginoon ay babae at lalaki, at pagdating sa relationship sa mag-asawa, babae at lalaki lamang. So,
hindi ba malinaw yon na pagkondena sa ibang alternative sinful lifestyle na sexual preference like homosexuality or LGBTQ and the rest na sinasabi nila. So, ang ginagawa nitong mga taong ito na magko-quote ng scriptures, iti-twist nila to, either i-discredit nila yung Bible na sabihin nila corrupted na yung Bible, hindi reliable ang Bible, hindi yan inerrant, or interpretation, ganun. Oo, yung interpretation, iba, sabihin nila, iba yung context, ganun yung mga ginagawa nila. Pero pag dinil mo sila, kung verse for verse and with the context, hindi naman talaga maitatanggi na yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. For example, if the argument is Old Testament lang yan at iba ang Diyos na nagsalita dyan, ibang yan, hindi yan si Elyon, si yan, si Yahweh o whatever. Sabi sa Leviticus 18:22, you shall not lie with a male as with a woman, it is an abomination. So, sa ating panahon ngayon, hindi ba abomination pa rin ito, ang practice na to, kahit sa ating mga sarili? Kahit sabihin mong hindi ka Kristiyano, kahit sabihin mong that is abnormal. Hindi tama na ganun yung maging lifestyle ng isang tao. Abomination yun. May konsensya tayo, kahit sabihin natin na si Surgeon Conscience, but sa logic lang, sa natural order of things, makita na natin, hindi compatible eh. Kahit doon pa lang ako nag-argue sa ano pa lang yung sensitivities ng tao, no? So doon pa lang malaking na yung problema na kailangan nilang Uy, si Pastor George, good evening. Yan, nag-quote na si Pastor George sa 1 Corinthians 6:9-10. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, asan yan? Naputol. Ano nangyari? Nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Yun. So double down natin yung sinabi ni Pastor George, yung kinote niya sa 1 Timothy 1 verse 10. Sabi dito, the sexually immoral men who practice homosexuality, enslavers, liars, perjurers, and whatever else is contrary to sound doctrine. And yung mga the rest, hindi yan katanggap-tanggap sa kaharian ng Diyos. So these are, both Old and New Testament. Kasi kaso ang ina-argue nga doon nila, kasi wala nang mismong si Christ sinabi na specific na kinondem ang homosexuality. Pero sa mga binasa natin kanina, malinaw na doon eh. Nandoon na eh. Sinabi na nag-create lang si God ng men and women. So, how do we make sense of this? Itong controversy na to, itong tanong na ito, na Hello. Kuya Doy. Yep. Narinig mo ako? Okay, ayun. Nawala nga. Okay. Kuya Doy, parang medyo, ang laki kasi ng platform nila yung national TV kasi yun eh. So imagine yung mga parang na-influence nila or Pero tama nga yung sinabi mo parang syempre sikat na celebrity si Vice eh. So kung ano yung sabihin niya, talagang actually a lot of people take it as gospel truth. Yeah, totoo 'yon. Kasi nga imagine celebrity ka, 'di ba? And then seemingly yung sinasabi mo, kasi appealing siya yung sinasabi niya. Oo. 'Di ba? Yung answer niya na 'yon. Appealing sa ears no? Yeah, it's appealing to somebody na who isn't really yung kumbaga hindi naman talaga aral sa scripture, di ba? Kung ang babasihan mo lang is yung standard ng mundo,
yun nga, nakakiliti siya sa pandinig nila. Kasi nga, ang sinasabi niya, love is above all, di ba? Parang ganon. If your religion teaches you otherwise, you're in the wrong religion. Parang ganon eh. Di ba? Ayun. Anyway, andyan na ata ulit andyan ka na, Pas? Oo, nawala bigla wifi namin eh. Parang, ewan ko. But pag ito topic natin lagi. Heads up lang I have 10 minutes left. So pag nawala ako, na-rapture na ako siguro. Ayun tayo eh. Naiwan na kami. Naiwan na kayo. Okay, left behind. Alright. For all you 90s and 80s kids. Anyway, yun nga, nawala na naman yung... Pag ito topic talaga natin, napuputol eh. Kakaiba talaga. Ito pa si Angel, may dito, may comment dito. I like what I heard from a pastor from Uganda that said this hashtag LGBTQA+. This is nothing but gender identity disorder. What can you say about that? Do we agree? Dami nga nagsasabi sa Africa or sa Uganda ng mga ganyan eh. Gender identity disorder. Kasi alam ko sa kanila talaga super bawal eh. Kahit sa culture nila, sobrang kaya bawal eh. Parang Muslim din eh. Di ba doon yung tanong na, why are you gay? Actually, yun yung iniisip ko eh. Kakapanood ko lang ng isang araw yan eh. Why are you gay? Tell me, why are you gay? Anyway, really? Then nasa ano kasi, di ba, yung ano bang may metrics eh na nakahilera yung homosexuality as a mental illness back then. Nandun yun. Ngayon, kinonsider na siya na spectrum na lang ng gender. Naging spectrum na lang bigla eh. Relaxing facts at its finest eh. No? Oo. So, ayun. Trabaho talaga nila yun na palabasin na hindi siya sakit. Pero alam mo, ang danger nga doon, kapag tinignan lang siya as sickness, parang excuse, sakit ko to eh. Di ba? Parang ano yan eh. Pagka wala ka, no? Ano ba, nakapag-commit ka ng murder pero hindi, you're mentally unstable or pwedeng hindi ka makulong, di ba? Lalagay ka lang sa institution. Dahil may mental illness ka. So, ganun din ba ang treatment sa homosexuality if it's identity disorder? Well, I would agree that it's a disorder, of course. Kasi wala sa order yun. Pero it's more than that. It's not a physical or mental sickness. It's a sickness of the soul, of the person, of a man. Sakit yun eh. Dahil sin nga siya, kasalanan siya. So, the moment talaga na maging clear ito sa ating lahat na ito ay isang kasalanan, dun siya madidil. Mahirap gamutin, mahirap gamutin yung ayaw umamin na may sakit. Ito hindi lang to basta sakit eh. Basahin ko lang sa Romans chapter 1, 26 to 27. Ganda ng pagkakalatag dito ni Paul eh. For this reason, God gave them up to dishonorable passions, for their women exchanged natural relations for those that are contrary to nature. And the men likewise gave up natural relations with women and were consumed with passion to one another, men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty for their error. So, yun, very clear na resulta siya ng sin. At ano yung sin na yun? They have suppressed the truth in unrighteousness. They have worshipped the creature instead of worshiping the Creator. Ito yung nagiging resulta ng depraved mind na judgment na ng Diyos na hinayaan ng tao sa kanyang depravity. Kaya ganun ang resulta. So, hindi ito natural, hindi rin siya basta simpleng disorder, hindi eh. It ruins societies. Homosexuality, LGBTQ, sinisira niyan yung society. Hindi ko sinasabi ito dahil yung homosexual mismo bawa si Vice Ganda mismo sinisira niya society per se. But imagine this,
if a homosexual nasa isang komunidad, hindi natural yung order ng things, hindi sila nag-procreate dahil gusto nga nila yung kapwa nila lalaki, paano mag-procreate? Ganun din yung babae rin ang gusto. So walang procreation, nakakasira talaga siya. That's yung natural part yan. Pangalawa, sinisira rin nito yung identity talaga ng tao. Kaya nga sa States, sa West, yung mga bata, no, sa kindergarten pa lang, ine-expose na nila, ginugroom na nila sa mga yung mga drag shows or yung mga drag artist. Bata pa lang, ginugroom na yung mind. Bakit? Kasi gusto nila, pagtanda, yung society welcome yung ganong klaseng lifestyle. At ano mangyari? Yung mga kalalakihan, imbis na magpakalalaki, magpakatatag, maging matibay, ganapin nila yung kanilang mandato bilang lalaki, hindi nila gagawin yun. Yung kababaihan din na dapat ganapan nila yung pagkababae nila, yung roles nila sa society, kagaya ng men, hindi rin gagawin. So anong result? Chaos. Mawala yung order, mawawala yung maayos na takbo ng isang lipunan. At yan ang example natin sa Canada, sa US, mga bagsak yung society nila. Pero ngayon, yung mga tao doon, sawang-sawa na rin sa wokeness. Sawang-sawa na sila sa LGBTQ agenda. So, ayun. It's affecting, actually, ito mababaw na lang na example to Pero it's affecting the things na we love. Namely, yung suot mo, Pas Angel, Star Wars. Yeah, mismo, Sinisira yung ang gulo ngayon sa Star Wars world, ang gulo ngayon, sobra. Nag-aaway-aaway. Acolyte? Yeah, nag-aaway-aaway lahat. It's chaos. It's causing chaos. Kasi nga, may itong side na to, yung talagang conservative. Well, I don't want to say conservative, no? Wala naman problema sa kanila yung movement na yan It's just that don't touch the lore. Huwag mong ipasok yung mga agenda nyo. Huwag yung ipasok yung Yung nangyayari kasi parang agenda-driven yung mga pumapasok ng mga bagong directors, writers. So it is causing chaos talaga. Ayun, so nasisira yung society. Kahit anong i-touch niyan. Naalala niyo yung ginawa ni Dylan Mulvaney? Yung siya sa Bud Light? Budweiser. Bumagsak yung stocks. Kaya sabi, go woke, go broke. Totoo So, sa West, bagsak na yan. I mean, basang-basa na yung papel na yan. Dito sa Pilipinas, parang nagsisimula pa lang na i-accommodate siya. So, wag tayo magtaka bakit yung mga kalalakihan natin, ang lalambot, ang daling mag-give up, hindi na, I mean, wala na yung resilience or ayan, sa Olympics yan, sinabi, 'di ba, yung sabi nila na yung nag-quit yung babae sa kalagitnaan ng boxing kasi biologically male yung kalaban niya. Tatanggol daw na hindi naman. Ayun, sobrang laking problema 'yon. May gusto lang ako i-comment doon kay brother. Pwede nating i-play ulit yung kung saan natapos. Tapos diretso lang natin. Lilinawin lang po natin mga kapatid, hindi maiimpyerno ang isang tao dahil bakla siya. Maiimpyerno tayo. Sabi niya, lilinawin natin mga kapatid, hindi maiimpyerno ang isang tao dahil bakla siya. Tuloy. Dahil tayo ay makasalanan. Lahat kasi tayo nagkasala. Lilinawin lang po natin mga kapatid, hindi maiimpyerno ang isang tao dahil bakla siya. Maiimpyerno tayo dahil tayo ay makasalanan. Lahat kasi tayo nagkasala. Ayun, sabi niya, hindi maiimpyerno ang tao dahil bakla siya. Maiimpyerno tayo dahil makasalanan tayo. Yes, agree ako and hindi ako agree. Kasi medyo may lang ako dun sa part na yun. Medyo parang contradicting di ba? Hindi, para kasing nagkaroon ng false dichotomy na iba yung bakla sa sinful. Parang may ganun. That's what I mean.
I don't think sinadya niya yun. I don't think yun ang gusto niyang iparating. Pero baka lang ma-misunderstood eh. Buti sa dulo, inano naman niya na homosexuality is a sin. Pero gusto lang natin ipagtibay na, yes, pupunta ang tao sa impyerno kung siya ay bakla. Dahil, wait lang. Pass. Sorry I have to go. Okay, bro. Start na yung meeting ko. Good night, Kuya. See you next week. Kayo guys and pray na maging maganda tong episode na to. Alright. Bye mga kabalbas. Good night. God bless you guys. Bye brother. Ayun. So, gaya ng sinabi ko kanina, pupunta sa impyerno ang tao pag bakla siya. Kasi kagaya rin yun na mapupunta sa impyerno ang taong mamatay tao. Kasi yung pagiging bakla, pagiging lesbian, homosexual, murderer, liar, lahat yon gagaya ng binasa ko kanina sa basahin ko ulit sa 1 Timothy, hinilera siya dito eh. Sexually immoral men who practice homosexuality, enslavers, liars, perjurers. These are categorized as sin. Isang category siya na, lahat yon ay nakalista sa listahan ng mga hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Sa madaling salita, hindi natin pwedeng sabihin na kapag bakla ka, hindi ka pupunta ng impyerno. Hindi totoo yon. Kailangan nating tanggapin at ipangaral, gaya ng sinabi ng salita ng Diyos, that if you are homosexual, you're practicing homosexuality, you will go to hell. Yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Yeah. Pero, hindi kumbaga mas lesser yung sin ng lying, ng any other sin. Lahat yun magdadala sa atin sa impyerno. So, doon ako nag-agree kay brother yun. Sinabi niya na dahil makasalanan tayo. At kasama doon yung sin ng pagiging homosexual. Okay? So, wag lang malito na kapag sinabing bakla, hindi siya pupunta ng impyerno dahil bakla siya. Pupunta siya sa impyerno dahil makasalanan siya. Anong comfort nun, di ba? Sabihin ko sa isang kaibigan ko homosexual, bro, wag ka mag-alala. Hindi ka nang pupunta ng impyerno dahil bakla ka eh. Pupunta ka ng impyerno dahil makasalanan ka. There's no comfort in that. Yeah. Di ba? Yeah. Ang mas pinapagaan lang yung loob. Kasi ayaw nating ma-offend yung tao lalo pagdating sa homosexuality, sa lesbianism or whatever. Nagtitiptoe tayo. Bakit? Correct. Kung ganun tayo kagalit sa kasalanan ng pagpatay, na ayaw nating ang tao maging mamamatay tao dahil pupunta sila sa impyerno, ganun din tayo kagalit sa kasalanan ng homosexuality kasi sinisira nun yung buhay ng tao. So kung talagang mahal natin yung tao, let us tell them as it is. That if you don't repent of your sin, at anong kasalanan yun? Homosexuality, kung ano pang mga ibang kasalanan, lahat yun ay patatawarin ng Panginoon pag pinagsisihan natin pinagsisihan at tinalikuran natin. So, unless ma-establish yun ng ganung kalinaw, laging lalabas at lalabas yan na homosexual lang naman ako eh. Hindi naman ako masamang tao. Hindi naman ako mamatay tao. Hindi naman ako nakakaapak ng ibang tao. Brother Mark, any thoughts? You know what, Pas? Ito lang yung sinasabi mo na-realize ko. Kasi nga, kino-compare mo yun nga dun sa isang mamamatay tao. I just realized na parang no matter what type of sin that you say right now, di ba ang pag-usapan natin kanina is yung LGBT or yung homosexuality is a society destroying type of movement eh. So parang dun ko na lahat ng medyo dull lang to parang dull moment, pero parang parang lahat itong mga sins na to, either murder, lying, it really destroys society. Yes, lahat yan. Society destroys. Hindi na homosexuality, lahat to. So, yun nga eh. So, unless nga talaga maging aware ang isang tao dun sa gravity
na ginagawa natin as man, as fallen man, as sinners, yung gravity ng nature natin. Unless talaga na may magkaroon ng realization, of course, that can only be done through the Holy Spirit, right? Walang walang pag-acknowledge doon eh. Hindi walang acknowledgement ang mangyayari dun sa na yun. And then, how much more yung public declaration? Kasi itong mga thoughts na to and mga questions na to, this was done in public. Diba? So, yun nga, sinasabi ko nga kay Kuya Toy kanina the fact na ini-air nila yung mga opinions nila, madami silang na-influence dyan. Madami silang nabibigyan ng false comfort, kumbaga, in that aspect. Yun. Guys, double down ko lang yung sinabi mo kanina, bro, na nakakasira talaga ng society. Yun ang sin. Nakakalungkot kasi tinatanggal, pinapasinungalingan na yung homosexuality ay hindi kasalanan. So, ano nangyayari? Instead na na-address yung sin na yon, napoprotektahan siya. Nagiging victim tuloy, quote-unquote, naging victim tuloy yung nasa ganong lifestyle na iniisip nila, inaatake sila o ano. Pero sa totoo lang, mga kapatid, mga kabalbas, hindi ito direct, hindi ito yung dahil galit lang tayo sa homosexual, sa mga bakla or ano. I'm using the term bakla kasi yun naman ang sa mga Pilipino. Alam natin yung term na yan. In fact, nakakatawa, yung mga kababaihan, ginagamit nila yun sa mga kaibigan nila na hindi naman bakla. Natawa lang, oy bakla. Di ba? So siya, sabihin kasi ng iba derogatory. I don't know, sila yung nagtawag sa ganun eh. So, I'm just using the term. Ang point ko is, bakit nare-raise itong issue na to na para bang napupuruhan lang? It is not because gusto lang nating ibuli, pagtripan o ano. Hindi eh. Ikaw ba naman kahit sino sabihin mo na pedophilia is not a sin. Sabihin, may nagsabi ng ganun. Siyempre yun ang i-address mo. I-address mo, no, pedophilia is a sin. It is an abuse of young children. Hindi ito dapat gawin. Pwede ba natin sabihin na rape is not a sin? Rapist ako, ba't nyo ako dapat igalang ninyo kasi I was born this way. Pwede bang sabihin yon? Siyempre hindi. Hindi yung pasok sa society natin. Pero pagdating sa homosexuality, dahil sineselebrate ito, maraming matataas na tao ang kagalang-galang nasa ganitong klaseng lifestyle. Nagtitiptoe ang tao. But as a Christian, kailangan natin ipaalam na hindi, yan ang sumisira sa buhay mo, kapatid. Yan ang sumisira sa buhay mo. Yan ang nagwawasak sa pamilya mo at sa pagkatao mo mismo. And karamihan, hindi kayang tanggapin yun kasi iniisip nila, wala namang tinatapakang tao eh. No, hindi yun ang problema. Though problema to, pag inapakan mo yung rights ng ibang tao, pero ang pinakamalaking problema, hindi lang tao, yung Diyos. Yung Diyos na naglalang sa'yo bilang babae o lalaki na nag-create sa'yo in His image, siya yung na-violate mo. Na instead of living and using your body correctly, yung kaisipan mo ng tama, gawin mo yung tamang gawin ng isang lalaki o isang babae, hindi mo ginagawa dahil dun sa kasalanan yun. So, ang na-offend natin, nagkakasala tayo laban sa Diyos. At ang resulta, tayo mismo yung nawawasak. Tayo yung nagiging tawag dito, direct na nakakaranas ng pagkasira. Okay? So I for one would not apologize na kasi nahalala ko yung isang preaching ni Vody Bacam. Pag daw may pastor na nag-preach about homosexuality, mga 15 to 30 minutes ba, sabi niya, na-exaggerate ko lang, puro apology yung sasabihin.
sasabihin na ng pastor, it's not that I hate homosexuals, it's I love them, blah, blah, blah. Bakit daw ganun? Bakit nag-apologize? Bakit nagsusorry muna bago mag-preach? Why don't just preach it? Ba't di mo na lang sabihin? Ba't kailangan mo pang mag-tiptoe? Ba't kailangan mo pang magano? So, nangyayari tuloy, iisipin ng iba, kasi masyadong brutal masyadong unloving or ungracious. Well, yun na yung magiging problem natin. Kung ang tingin lang natin sa graciousness at sa yung pagiging loving, yung magtitiptoe lang tayo. Hindi. Call sin as it is, call it out, and preach the gospel. Yun important. Masabi pa rin na may pag-asa. Kung ikaw man ang mamamatay tao, rapist ka, drug addict ka, homosexual ka, sinungaling ka, chismosa ka, magnanakaw ka, lahat na ginawa mo, there's hope in Christ. May pagpapatawad pa rin kay Kristo Jesus. Talikuran mo yung kasalanan, magpakumbaba ka, hingi ng tawad ang kasalanan, may pagpapatawad. So, balik tayo doon, bro, sa kanina, no, sa topic kanina. Bakit parang kasalanan ko, I was born this way? And sabi ng scriptures, you must be born again. If you think that you're born that way, na may ganong klaseng sexual preference, then you must be born again. Yeah. Ito yung inaano ng puso. Ito yung sinasabi ng puso. Oo. Yung sabi ni Vong, no? Ito yung tinitibok ng puso ko. And what the scripture says, the heart is deceitful above all else. Above everything. Deceitful yan. Yes. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan yan. So, paano kung ang tinitibok ng puso mo makipagrelasyon ka sa isang bata, minor de edad, pedophilia. Kasi doon na papunta yun eh. Yeah. May mga, sa West, ganyan na tinatanggal na nila yung yung stigma, quote-unquote, sa mga may gusto sa bata. Isipin mo adult man engaging in sexual acts sa minors. That's sin. So sa kanila, ginagawa na nilang yun, parang norm. Kaso nga, kasalanan. Yeah, bro, yan? Kasama na yun sa woke agenda. Kaya ingatan yung mga bata, bro. Dahil yung mga naglalaro ng tawag dito? Anong game ba to? Mga blocks? Roblox. May mga, hindi kasi ako marunong mag-Roblox. Buti anak ko hindi siya marunong. Ako marunong ako. Sabi, apparently may mga daw dyan, may mga forums or what do you call that? Yeah. Oo. Kasi parang may mga games kasi sa Roblox na you're not really playing a game per se, but you're just there to hang out. Yun. Ganun nangyari. Di ba usually mga bata nandun, mga as in kids. Oo, kids talaga. Kids, so may mga adults na nagjo-join na mga predator para kausapin nila yung naglalarong bata at inject ng mga sexual innuendos and stuff like that. Oh, kaso, may hanggang 12 years old, di ba? Something. Alam ko may limit nga pero may nakakalusot. Oo. May problem ngayon sa States dahil marami nang nabiktima. So imagine, they're really trying to destroy families, yung mga kabataan, sinisira nila. Kasi next generation So, ayun. Decadence na yan, talagang it's gonna get worse and worse from here on. Yan, yung may video yung parang music video na We're After Your Kids, we will, indoctrinate them. May music video napanood ko para sa yung mga anak daw natin, subukan nila. But anyway, baka kasi sabihin ng mga makapanood, baka iputol-putulin itong video, sabihin homophobic si Pastor, ang TNP homophobic. No, hindi. I'm a product of my father was a homosexual. He was a homosexual before he met the Lord. Ang tatay ko ay international hairdresser at siya ay under Regal Films.
ano siya dati ni Mother Lily, alalay. Imagine that. At talagang ano siya, homosexual. May boyfriend pa siya, mag-asawa na sila ng nanay ko. Pero God has saved him. Transform siya ng Panginoon, ligtas siya. Kaya pag may magsasabi sa akin na, hater ka lang. No. I know what I'm saying. And kung may umiibig man sa nasa ganong struggle ng sin, ng homosexual lifestyle, mahal ko sila. I love them enough to tell them na if you don't repent of your sin, you will go to hell. But Christ is the only hope na pwedeng magligtas sa'yo. At hindi lang sa sin ng homosexuality, sa kahit anong kasalanan. So, ayun, sa mga viewers natin, no, sa mga hindi nakakaalam, that's my background. Marami akong kaibigang homosexual din, and I'm really trying my best to preach to them the gospel. Brother Mark, anong masasabi mo doon, brother? Well, for me, no, it's really hard sometimes, especially, syempre, karamihan sa mga tao ngayon, lalo na sa corporate world, di ba? Ngayon, ang mga like companies nowadays are like in full, not just full support, but really fully adapting that type of alternative lifestyle sa mga companies nila. And it's even part of their policy na pwede kang whatever bad you say about, bad in their standards. Bad in their standards. Like your pronouns. Yeah, oo. If you refuse to use that, tapos may mag-report lang dyan na na-offend because you did not use, it could cost you your job. Yeah. So it's just that it's saddening in a way, but of course also comforting kasi yung lalo na sa atin dito, no, pas ito baka malit na bagay, pero alam mo yun, yung ako nakita akong blessing na nandito tayo sa Pilipinas eh. Oo, sige, baka nag-umpisa pa lang yung parang yung pinaka-woke movement dito. Pero so far, hindi pa naman tayo yung parang yung naaaway talaga na unlike sa ibang bansa, sa ibang mas more advanced societies sa other countries, no. It's ironic nga advanced nga yung society nila, pero the way how they treat each bagsak other, yung morality. because of that movement thing. Grabe, away-away, siraan sa ibang klase. So sa akin lang, it's saddening, yes, but one way to look at it is blessing din kasi aware tayo sa truth, hindi blinded yung natin. I'm not saying that para magyabang tayo na kami alam namin. No, it's not that. It's just that hopefully sustain ng Panginoon yung how we are just grateful sa ganitong realization, looking our condition din, di ba, Pas? Sabi ko nga, bro, diba, sabi ko lagi, our platform is so obscure, napakaliit nito. 21 viewers. I mean, kung sasabihin nila na threat tayo sa kanila, I mean, I hope maging threat tayo sa kanila. Dahil, in a sense na we are going against sin. Yun sana. No? Pero kung sasabihin naman ng iba, kagaya ng ibang believers na kailangan maging inclusive, maging loving lang, love lang. Ngayon sinasabi ni Vice ganda kapag daw yung religion mo nagtuturo ng hate, hindi daw tamang religion yun. Well, Christianity is a religion. The Judeo-Christian faith is a religion. The biblical Christianity is a religion. The religion that Christ built. Sabi ng iba, hindi naman gumawa si Kristo ng relihiyon eh. Ang binigay niya relationship. Ngayon, napapasama nga yung pangalan o yung term na religion. Alam ko na-address natin ito dati. Pero, we did. I-address natin ulit. Kasi, inaatake na naman eh. Religion is not bad per se.
Meron lang maling relihiyon. And the biblical Christian religion, ito yung nagtuturo ng ebanghelyo, the correct gospel, na si Kristo Jesus ay sinend ng Ama, nagkatawang tao, namuhay na may kabanalan, namatay sa krus ng Kalbaryo, nalibing at muling nabuhay. That's the gospel in a nutshell. Iyon ang tinuturo ng relihiyon na binild ni Christ. And hindi masama yun. Walang masama doon. Ang masama, may mga maling practices within the Christian community or religion. Nandyan yung mga false teachers, nandyan yung prosperity gospel, name it, claim it. Yun, we call that out. Pero para sabihin na ang Christianity mali dahil nag-spew ito ng hate, well, God is not only a God of love. God is also a God who hates. He hates sin. He hates judgment, the evildoers. Oh, basahin natin Psalm chapter 5. Baka nakakalimutan natin. Para lang ma-address natin to ulit. I think isa pa yan pas eh. Yung it's not just yun 'di ba yung parang nasabi ko kanina. It's not one thing na siguro yung sinasabi nila yung intro 'di ba? Sila Jong, sila Vice, tsaka si Bong Navarro. Yes, one thing na nakakalimutan nila yung position natin as man, but they are also forgetting sino yung who are they dealing with, and that is none other than the sovereign God. Na kasi nga ang sa kanila is God is love. Oh yes, nandun na tayo. But di ba? Yeah, kaya tama yung sinabi nung nag-react. Nalimutan ko na yung pangalan niya, si Hope, Living Hope Ministries. Sabi niya, God is love, but He's not only love. Ginamin natin God is love, but love is not God. Ulitin ko God is love, but love is not God. It's just part of His attributes. At ito yung danger pag sinabi mo na, uy, God loves you, God loves you. Dangerous yung statement na yon kung hindi siya temper ng truth, ng wrath of God, ng hatred ng Diyos towards sinner. Oo, kailangan may context. Bakit? Psalm chapter 5, verse 5. The boastful shall not stand before your eyes. You hate all evildoers. Grabe yun, God hates. Kaya sabi ni Vice Ganda, kung yung religion mo nagtuturo ng hate, dapat i-qualify. Hate ba towards who and what? Because the Bible says God hates. He hates evildoers. He hates sinners. At yan ang nawawala sa gospel presentation. Kasi puro love lang. Love ka ng Diyos. May magandang plano sa iyo ang Diyos. Lumapit ka sa Kanya, bibigay niya sa iyo yung dreams and aspirations mo. But that's not the gospel. The gospel preaches that God is holy, and His holiness, it is a necessity for Him to hate what is evil. Because He's holy. He cannot be holy, yet love sin. Hindi pwedeng ganun. Kaya parang walang sense pas, no? Yung, yung sinabi mo nga, yung gospel presentation, without presenting the need first of the gospel. Kumbaga, bakit, di ba? Kasi ang sarap pakinggan nung dapat ang religion mo tinuturo lang love. Love, what do you mean by that? What do you even mean by that? Ang dali lang sabihin nun, si Vice Ganda, gaya sabi ganyan ni Kuya Doy, may platform siya Marami siyang pwedeng ma-convince Pero pag mag-iisip lang ang tao, talaga bang love lang? God hates sinners. He hates us prior to our salvation. Bago tayo niligtas ng Panginoon, kinamuhian niya tayo. Pero buti na lang, hindi lang siya hateful God towards sin, but He is also a loving God. The gracious God, a merciful God, that even when He hates us, Christ died for us while we were still sinners. Hindi niya hinintay na mawalan tayo ng kasalanan o magpakabait muna tayo, because that will never happen. Hindi mangyayari na magpapakabait o maging mabait tayo bago tayo kamatayan ni Kristo. He needs to
Well, God, it is necessary for God to hate sin para mahalin niya ang katotohanan at kabanalan at katwiran. So, ano yun, very problematic yung sinabi ni Vice Ganda na kapag ang religion mo nagtuturo ng hate, mag-isip-isip ka, pag-isipan mo. Tama naman nga, pero dapat i-qualify. Ano ba yung hini-hate ng religion na to? Christianity hates sin. Tinatalikuran nito ang kasalanan, kinokondemn nito ang kasalanan. At ang kalaban talaga ng tao ay kasalanan. Okay? Hindi kalaban ng tao yung tao per se, but sin. Yan ang pinakamatinding kalaban natin. At yan ang tinalo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. And dapat maging malinaw yun sa lahat. So, religion, Christianity, teaches hate. Nagtuturo ng hate yan. Pero kailangan i-qualify. Hate towards what? Towards sin. Towards unrighteousness. Towards injustice. It also teaches love. Love your neighbor as you love yourself. Thou shalt love the Lord thy God with all your heart, soul, mind, and strength. So, nandun yun. Pero dapat i-qualify. It's not, hindi siya, parang ano siya hindi siya hate that will, just correct me if I'm wrong, parang the way I see it, it's the kind of hate na hindi towards a genesis of chaos Hindi yun It's hate towards dun sa dun sa creation ng kumbaga yung kumbaga yung paano ko ba sabihin? Yung hate hindi siya yung parang can you help me out? No, wala sa isip ko. It's parang it's the kind of hate that will not spread chaos. Yeah, I get you. So, the kind of hate that we're dealing here is dealing with the chaos makers, which is yun nga, sin. Which is yan, yung mga ganyan. Yung kay Pastor Kerux, basahin natin. Ang ganda nung sinabi niya dito Shout out Pastor Kerux. Ayan. Sabi, nire-redefine kasi ang love and hate. Kapag loving, dapat konsentidor. Kapag hateful, nagko-correct, sometimes regardless of the manner of how it was expressed. So, ayun, karoon ng redefinition ng love and hate. Dapat may qualify talaga siya, maibigay yung tamang definition. Lalo na sa faith natin. I mean, if I would say I love the homosexual, I have to qualify that. Do I love the person? Yes, I love the person in a sense na ayaw ko siyang mapapahamak. Do I hate what he's doing? Yes, I hate homosexuality. I would hate a homosexual na sinisira niya yung sarili niyang buhay o sa buhay ng iba. Kung paano i-hate ko rin yung sarili kong sin. And gaya na sinasabi natin lagi, I am the worst sinner that I know. I have my own sins. I'm still fighting against it. I'm mortifying it by the grace of God. But it doesn't mean na dahil makasalanan ako, hindi ko pwedeng i-hate yung sin. No, dapat nga i-hate natin yung sin Kasi yun nga yung pumapatay sa atin. Parang ganito yan bawa kunyari na lang may cancer ako. Hindi ko pwede i-hate ang cancer kasi meron ako niyan I can't be mad at cancer. I love cancer. Hindi naman, di ba? Hindi ganun. No, that's not it doesn't work like that. Yeah. Ayun. Basa pa tayo ng isang bro. May comment ka ba nakikita? Let's check Manuel. Ito yung comment before that, nabasa na ba natin yan? Yung wala pa yan. Kyle Batacandolo. Sige, bro, pakibasa. Sige, somehow being brutally honest actually helps. Yan ang kailangan The bad thing is yung truth ay medyo lalagyan ng palamuti para hindi ganun kasakit pakinggan, wherein hindi na siya nagiging whole truth. Connecting nga dun sa sinabi ni Pastor Kerux.
No watered down. Nare-redefine kasi. It's being redefined. Sana mo watered down yung truth. Oo. Saan bro yung sinabi mo? Pwede pa-flash. Hindi ko makita. May isa pang na... Putol? Hindi yung pinos ni Pastor. Okay. Ayan. Si Pastor Manuel, di ko makita to sa comment section. Anyway, thank you, brother. Sa psychiatry, tinatawag itong gender identity disorder. Na sa diagnostics, yan, ito yung sinasabi ko kanina. Thank you, nandito ang ating magiting na Pastor Emmanuel Tamargo na nasa psychology, world. Yan, yung DSM. Ayan. Fourth edition ngayon, tinatawag na siyang gender dysphoria with the publication of DSM-5 in 2013. The general identity disorder was eliminated and replaced with gender dysphoria. The change further focused the diagnosis on the gender identity-related stress that some, hindi ko na makita, natatakpan nung natatakpan nung, ayan, that some, ayun, yan, nabasa niyo naman, no? Salamat doon, Pastor Manuel Tamargo, sa paglilinaw. Ayun. So, yun nga, kaya na-accommodate tuloy ngayon yung gender identity. Yung gender preference. Kasi preference mo lang. Hindi na siya objective. Yeah. Subjective na ang gender ngayon. Fluid na ang gender ngayon. Ito si Pastor Keros ulit. Sorry. Go ahead. Parang ipas, yung ganyang aspect na sobrang big deal. Like, yun nga, di ba na pag-usapan natin kanina, it can cost you your job, right? Pero sa, Western countries like the US, parang you can even be, not just lose your job, but you can be criminally prosecuted. Yes, Just by using a different term or paano ba? Confusing sa Canada, alam ko sa Canada mas mahigpit eh. Kasi sa US depende yata sa state. Hindi. Sa Texas iba no? Iba rin. Iba sa Texas. Masaya natin yung kay Pastor Keros. I remember, I think 2 or 3 times lang umiyak si Jesus sa biblical record. And whenever he does it, it's all because of sin and its damaging effects. We must hate sin for the same reason. Amen and amen. Yeah. Kaya nakakalungkot na ang tingin nung iba, hate lang. As in, galit ka lang sa homosexual. Hindi. Yeah. Ang may care ka nga dun sa tao. May mga ngayon nagki-claim na I'm not living a homosexual lifestyle. I am gay, but I am not a sinful gay. Christian gay ako. May nagsasabi na. Confused ako sa sinabi mo, Pas. I am gay, but I am not, I am gay, but I am not living a homosexual lifestyle. Oh. May mga ganong statement ngayon. Okay. Kaya may mga churches na pinapayagan. Parang effeminate. Hindi, mas worse pa nga eh. Aminadong gay eh. For example, narinig ko na to kay Fanny Serrano. Sabi niya, I'm gay but I'm not living a homosexual lifestyle. So paano? Kaya nga hanggang ngayon, tawag sa kanya Tita Fanny eh. Pero he's a professing Christian. Tita Fanny. Alam ko, di ba na-feature na siya sa 700 Club dati? Oo. And ang argument niya nga ganun, hindi siya namumuhay ng homosexual. Now, I'm not informed kung ano yung lifestyle niya ngayon. Pero medyo questionable sa akin yung statement. Bakit? Because sinasabi ng salita ng Diyos, homosexuality is a sin. Doon pa lang tapos na eh. So how can you be a homosexual without living the life of a homosexual? Yet, kiniklaim mo na homosexual ka, na Christian. Labo pero nun. let me clarify that pass. Yung yung sa sinabi mo ngayon. So di ba sabi homosexuality is a sin. So to clarify that, it's not the sexual act that is sinful. Well, ang sexual act dapat within the confines of marriage, right? Pero even let's say kasi sinasabi niya hindi sila nagpa-practice eh. Pero let's say, hypothetically, talagang hindi sila nagpa-practice, hindi sila pero ganun pa rin sila. Let it be clear na that's still a sin, right?
Tama po ba? Kasi ang homosexuality, desire yun eh. Bago mo i-act physically, there's a desire, may attraction. Yun mismo yung makasalanan dun. That you're attracted to a same-sex, At may nagsasabi na hanggat hindi mo ina-act yun, hindi ka nagkakasala. Si Christ sinabi ganito, kapag ikaw ay lalaki, tumingin ka na may pagdanasa sa isang babae, nangalunya ka na. So kung mag-a-apply yun sa homosexual, sin pa rin yun. Kasi kung homosexual ako, may tumingin ako sa lalaki na may pagdanasa, I'm sinning. Yun nga yung bakit homosexual ang homosexual eh. Dahil may attraction siya sa opposite sex. Ito, medyo extreme. Let's say wala talaga kahit yung pagtingin sa kapwa lalaki. Pero in public, nagko-cross dress, tapos talaga yung galaw yung ganon. Is that still kasama yun? Kasi sa Old Testament binanggit na doon eh. Basically kung nagko-cross dress ka at pinipresenta mo yung sarili mo na babae, nagkakasala ka na. Yun. Malinaw. Why would you? Di ba? Lalaki ka eh. Yeah, You're why? lying. Di ba? You're lying. Sabihin, nagsisinungaling ka, pinipresenta mo yung sarili mo na hindi ikaw. At that level, dun ko siya ilalagay na as basic as that, nagkakasala na. Ngayon, pagsasabihin na homosexual ako pero hindi ako nagpa-practice ng homosexuality, it's like saying, murderer ako pero hindi na ako pumapatay ngayon. Gets? Yeah. So, can a murderer be redeemed by Christ? Pwede ba siyang patawarin? Pwede ba siyang iligtas? Yes. Absolutely. David was a murderer. Oh, yeah. Now, can the homosexual still claim that he is a homosexual without practicing homosexual lifestyle pero Christian siya? That is incompatible. Kung siya ay na kay Kristo na, siya ay bagong nilalang na. Even to think na siya ay homosexual, i-connect niya yun sa kanyang identity, problematic yun. So, ibig sabihin, hindi ko naman sinasabing yung may mga homosexual struggles hindi believers. Kung paano yung believer heterosexual, straight guy, kagaya natin, pwede pa rin tayong mag-fall sa adultery, fornication in our mind. Pwede tayong mag-commit nun. Ganon din naman yung may mga pagtingin sa same-sex na believers. Pwedeng mangyari yun. Pwede silang mag-fall sa ganong sin. Anong difference? Sila yung unang-una magsasabi na hindi na sila ganon. It's a temptation, but they're a new creature. Temptation pa rin yun, pinaglalabanan yun, and they're really trying their best na pampagtagumpayan at immortify yung sin na yun. Pero kung ikaw ay believer, tapos nandun ka sa sin ng homosexual, believer ka, but yet you want to accommodate the lifestyle minus the sexual act, that's problematic. Napaka-problematic nun. At dyan papasok ang importance ng being associated and being a member of a local church that has a stand on biblical principles and biblical teaching. Kaya doon ngayon papasok yung importance nun. Kasi may mga, kasi di ba parang napag-usapan natin yung dati pas, or nabanggit lang natin ni Pastor Joel yun, na meron daw talaga, may mga sa mga lalaki daw, meron daw mga lalaki na nandun yung temptation na yes. Nandun. Let's say parang ganun talaga yung ano nila. However, yun nga. Kaya nga sinabi sa Corinthians, diba, like, you were like, asan ba yung verse na yun? Hanapin ko lang Ano yan? Like some of you were before, something like that. Like sa 1 Corinthians. Na dati kayong ganito. Ibig sabihin, may mga believers sa Corinthian church na dating homosexual, but they were redeemed. Niligtas sila ng Panginoon. So I can only imagine na they still encounter temptations
sa ganun. 1 Corinthians 6:11 pa. Sige nga bro, pakibasa. And such were some of you, but you were washed. Okay, wait lang. 1 Corinthians 6, atas ka ng onte. 6:11, 6:8 siguro. 6:8, okay. But you yourselves wrong and defraud even your own brothers. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers. Ito yung scripture kanina. Yeah. And such were some of you, but you were washed. Yun nga, parang parang inaano niya na, some of you were this, yung in-enumerate kanina, no? And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Mismo. So kung ano yung pagliligtas ng Diyos sa atin, pagliligtas ng Diyos sa atin sa panahon na ito, sa panahon din nila, same. Yung pagliligtas sa murderer, pagliligtas sa idolater, sa adulterer, sa liar, sa Sabbath breaker, sa lahat na nagkasala, same din yung pagliligtas, paglilidim ng Panginoon. So, sa totoo lang looking at it, the scripture, parang ang fair pa nga ng word dito kasi hindi lang naman siningil out yung kasi meron ding thieves, meron ding greedy, drunkards. Yeah, So, equal footing yan. Oo. Ito yung dyan, bro. Sasabihin ng iba, bakit kami hinihilera sa mga murderers, sa mga drunkards, sa mga ganyan? Either i-admit nila na sin yun at lesser sin at hindi dapat ihilera, or it's not a sin at all. But what's the truth? It's sin. Homosexuality is a sin at nakahilera siya sa mga sin na yan na nabanggit at dapat siyang ipagsisi sa Panginoon, isuko sa Panginoon, immortify because history ng church, like some where sabi basahin ko lang sa 11 and such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. So sa madaling salita, may pagliligtas. Pero wag natin wag sana siyang isipin na naive tayo na wala nang Kristiyano nag-iisip ng ganong kasalanan. No. Nakakaisip pa rin. Hindi naman tayo naive na isipin na niligtas na ng Panginoon yan, hindi na yung nagnanasa sa ibang lalaki o ano. Hindi. Merong iba, instantaneous, nawawala. Merong iba naman, pinaglalabanan nila yon hanggang sila ay bumalik na sa Diyos. Sa madaling salita, iba kinamatayan na yung struggle. Okay? May mga ganon. Nangyayari yon. Kagaya sa ibang sin. For example, may mga Kristiyano na ang sin ay pagsisinungaling. Maaring dati silang sinungaling, ubod ng sinungaling, pero napagtagumpayan na ni Kristo yung kasalanan na yun, napatawad sila, justified, sanctified. At the point is, pwede silang mamatay na nagfo-fall pa rin sa ganung kasalanan. Pwede. Kasi temptation yun eh. Yes. And hindi para sabihin natin na, wala, tapos na automatic. May mga sins na, for example, murderer ka, as in literal na physically pumapatay ka ng tao, may mga prevention na doon. Iba, maraming believers sa kulungan. Kasi nandun na sila, nakakilala sila sa Panginoon doon, in-admit nila na sinner sila, pinagsisihan nila, hindi na sila pumapatay. But I can only imagine, may temptation pa rin na kapag galit sila. Kaya nga may self-control, nandun na yun. Pero hindi pwede sabihin wala na yung temptation. Kung paano yung babaero na naging Kristiyano, ganun din, may temptation. Pinaglalabanan. Ang kinaiba talaga ay pinomortify yung sin, hindi gina-justify. Pero pag sinabi mo, I'm a homosexual, but I'm not practicing homosexuality, doon pa lang sa statement na I'm a homosexual, problematic na. Ibang usapan yung
I was a homosexual. I've been redeemed by Christ. Christ died for me. I was justified and I'm fighting against it. Ibang usapan yun. Kesa dun sa komportable ka lang na i-connect sa buhay mo na, ay, ito pa rin lifestyle ko, I still go out with my gay friends, gumigimik pa rin kami, pero hindi na ako ng lalaki. Ibang usapan yun. Yeah. Ayun. True. Thank hindi you. Hindi pa pwedeng sabihin nung bro, naalala mo yung adulterous woman? Yeah. Oo. Hindi niya pwedeng sabihin na, I am an adulterous woman, I'm not just practicing it, but I'm a Christian. Diba? That doesn't work that way, bro. It makes sense in a way, but it also doesn't make sense kung ano yung sinasabi niya. Yes, contradicting siya. Yeah. Di na ulit tinawag na yung babaeng yun. Hindi na siya, kumbaga, identify siya as an adulterous woman, pero sabi ni Christ, go and sin no more. Yes. Ayun. Ayun, sige. Brother, bago tayo magtapos, we only have a few minutes, pero gusto ko lang pasalamatan yung mga viewers natin ngayon. Tagal naming nawala, abnormal pa rin yung setup. We're praying na, kasi binaha kasi yung HQ namin, kaya medyo online. Tapos si Pastor pangalan Pastor George pa, George. Sorry. Pastor George, huwag ka magtampo nagkaroon ako ng brain fog. Si Pastor George ay pinapanalangin natin na next month makasama natin siya ng live pag mag-resume tayo sa HQ. Sana kasama si Pastor Joel para sasama daw siya. Oo nga. Mga providence pa naman ang topic. Tapos abangan natin sa katapusan sa September 26, kung ako nagkakamali. Meron tayong guest, writer siya ng isang book. Asan ba yun? Si Pastor William Bockestein. I'm not sure how to pronounce his last name. William Bockestein. Writer siya ng isang book at i-interviewin natin siya sa katapusan sa September 26. Ano yata siya? American? Tama ba? Ayun, yung book niya ay Finding My Vocation, A Guide for Young People Seeking a Calling. Ayun, yun yung title ng kanyang book. And excited ako dahil ang ganda ng topic na to. So, magaganda yung review sa kanya yung ibang writers tungkol sa book niya. So, on the 26th, guest natin siya. So, Pastor William Bockestein, I hope I'm not murdering your last name. Pastor William Bockestein? Ano ba? I'm a murderer. We're excited to have you on the 26th. Hopefully, the weather will be good. Internet connection will be good, so we can proceed with our podcast. So, yun. Hintayin natin yung poster about that. Tapos, abangan natin. And, Brother Mark, huling pagbati sa'yo. Batiin mo na kita ulit ng happy birthday. Thank you sa iyo din, Pas. Ilan taon ka na, bro? The Big 40. Pagka-age pala tayo? 84 ka ba? 84, yes. Parang pala tayo 84? So, mas natanda ako sa inyo a few days. Yeah. Kuya Mark pala kita, bro. No! No! Ako pa rin ang pinakabata. Yes. The Big 40, yes. Same time, bro. Same. September pa, no? 10, September 10. Kasabay ko yung aking kambal na kapatid. Galing, no? Kuya ko. Happy birthday kay Kuya Jag at Kuya Chris. Happy birthday. Yes. Yung anak ko naman, si 7, sa 25. Pagka-birthday sila ng papa ko. Seryoso? Oo, 25. Amazing. Parang parang intertwined yung natin, mga pamilya natin, Grabe, no? Puro September. Ayun, sa Diyos ang papuri, bro, sa buhay mo. Salamat sa Diyos na the Lord has been faithful.
Any last words sa mga viewers natin? Siguro lang sa mga nakikinig. I hope you would if ever you do have the time, rewatch this episode kasi malaking tulong. Actually ako marami akong natutunan in terms of clarity, in terms of sa scriptures. Yung kaninang binasa natin no sa 1 Corinthians. Ang ganda ng context, ang napakalinaw. However, yun nga na nakalagay doon mga kapatid na homosexuality is a sin. You can't not practice the lifestyle and then you declare yourself as still homosexual and at the same time saying that you are a follower of Christ. It just doesn't work that way. So sana mga kapatid, mangusap ito sa inyo at balik po tayo sa purity ng salita ng Diyos. Kung ano yung standard na sinasabi sa kanyang salita. At yun lang pas. At syempre, shoutout sa TNC family. TNC family. Chief Cornerstone. Chief Cornerstone, magandang gabi sa inyo lahat. Hindi ko pa nakakabanding yung Chief Cornerstone. One of these days, no? Hindi, pagka na-invite namin si Pastor Joel, malapit na yon. Pastor Joel, invite ka namin soon. Dapat na doon ka, Brad. Yes. Para fellowship tayo. Ayun. Ako rin, gusto ko rin magpasalamat sa Diyos. The Big 4-0 as well. Mabuti ang Diyos sa buhay ko dahil has been sustaining me for the last 40 years. May mga sakit, but the Lord has been faithful. He has been providing our needs. And maraming challenges, maraming maraming pagsubok talaga ng mabigat. Pero mabuti ang Diyos. It's always a pleasure to serve Him. And sa mga hindi nakaalam, I'm on leave ngayon. Naka-leave ako for the month of September. Papahinga lang, nagpapalakas. Naka-schedule talaga to pagpasok pa lang ng taon, in-schedule na ng mga deacons na bigyan ako ng 1 month na pahinga. So sa mga co-labor in Christ, mga pastors na friends, subukan nyo rin po. Kung wala kayong break, maganda makapag-break din po kayo. So September, naka-break lang ako sa pulpit and teaching loads for this month. And dapat hindi ko itutuloy. Sabbatical po ba yan, Pas? Somehow. Sabbatical siya. Kasi isang buwan din to. And tawag dito, dapat hindi namin tutuloy yung leave kasi undermanned pa ang church dahil nga kulang kami ng kalalakihan. But the Lord has been faithful. Kinailangan ko rin talaga magpahinga. And may mga guest na speakers, pastors, teachers na hahalili sa akin. So this Sunday, si Brother Ezek. So Brother Ezek, kita-kits sa Lord's Day. Sa katapusan naman. Tama, nag-comment siya. Ayan ba? Nag-comment. Hindi na ako naka-view. Kita-kits, Brother Ezek. Gandang gabi po. Happy birthday. Pwede po kayo mag-send ng Gcash sa akin. Yun na. Ang tawag dito. Pasakay mo na sa boat mo, Brother Ezek. Ayun, sa katapusan naman si Pastor Joseph Pelejo ba? Hindi ko lang sure kung final na ba. Pero yun, may mga schedule natin. So, ayun, last Sunday pala nasa ako, ARBC. Kahit naka-leave ako, tinake ko pa rin yun kasi bago mag-decide, mag-finalize na naka-leave, naka-oo na ako doon. And at the same time, it's always a pleasure and blessing na makapag-minister din sa kanila. Sa nag-oversight din sa CCRBC for ilang taon din. So, yun. Sister Ada, good evening. Brother Alex, good evening. Brother Ezek, John Owie, good evening. Si Kyle, yan, good evening. Ito naman nakikita ko, pasensya na sa mga hindi ko mabanggit. So, bago tayo magtapos bro, sagutin natin ulit ang question, what is the gospel?
in view of our topic tonight, sa mga na-offend dahil sinasabi ko personally, sinasabi sa scriptures that homosexuality is a sin, yes, it is a sin. It will bring kung sino man ang nasa ganong kasalanan dadalhin sa impyerno. Gaya ng iba't ibang kasalanan, dadalhin to sa impyerno kung hindi pagsisisihan. But there's hope in Christ. So, in God's graciousness, He sent His only begotten Son. In His love, He sent His only begotten Son, Jesus Christ. And Jesus Christ lived a holy life, a life that we cannot live. And He died on the cross to pay for the penalty of our sins. Kahit pa anong kasalanan yan, kasama dyan yung sin of homosexuality. Christ died on the cross because of our sins. He was buried, and after 3 days, He rose again to make sure na kung sino man yung manampalataya sa Kanya, sino mang manampalataya sa Kanyang natapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, hindi mapapahamak, ngunit magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So I'm pleading for you, brother, kapatid, na nasa ganyang klaseng struggle, nasa ganyang sin, lantad man o hindi, merong mga patago na nasa ganyang kasalanan. Put your hope in Christ. Repent of your sins. Iwaksi mo ang kasalanan na yan. May pag-asa sa Diyos. Kung biktima ka din ng sexual abuse, kaya nandiyan ka sa sitwasyon mo ngayon, mapababae ka man o mapalalaki, there's hope in Christ. You don't need to destroy your life because of that sin. May pag-asa sa Panginoon. Kayang mapagtagumpayan ang kasalanan na yan kay Kristo sa pamagitan ng Ebanghelyo at ng Kristo Jesus. Kaya mga kapatid, kung may mga kilala tayo na nasa ganyang lifestyle, nasa ganyang sinful lifestyle, let's be gracious to them and love them enough to tell them the truth. There's hope in Christ. May pag-asa sa Panginoong Jesucristo. May pagpapatawad, may pagliligtas. So, magandang gabi sa inyong lahat, and salamat sa mga bumati din sa amin ni Brother Mark, sa aming birthday, at sa lahat ng viewers natin, sa mga patuloy na sumusuporta sa The Narrow Path Podcast. Ingat po kayo lahat, and available pa rin po ang ating merch hanggang Monday, yung last call. Pinupuno lang natin yung quota. Sa mga nagtatanong kung paano mag-avail, PM nyo lang po yung page namin para sa order form. And itong mga proceeds ito yung nagsusustain sa ministry na ito. So God bless you all. Salamat sa kay Ate Derry na nag-send ng stars. Kung may iba pang nag-send, hindi ko na napansin. Pasensya na po. Salamat sa lahat na view tonight, and sa Chief Cornerstone Reformed Baptist Church, maraming salamat sa inyo lahat, sa support nyo, sa prayers nyo, even sa TNC, sa lahat ng mga churches na sumusuporta din sa amin, mga pastors. Yan. Abangan natin, Pastor George Gumopas sa next month, announce namin yung final date, and sa susunod na week, kita-kits ulit. God bless you all. Brother Mark, once again, this is the Narrow Path Podcast. Good evening. Shalom. God bless. Soli Deo Gloria. Peace.